Ito na naman. ICC na naman, mga bossing. Oh. Kasi po, mga kababayan, may nagtatanong, ano ba? May pag-uusap na ba sa ICC? Ano na ba ang progreso sa ICC? Papapasukin ba ang ICC? Sabi ni Kael Mia, hi Mark, good job ka lagi. Salamat po, ma'am. Ceres Legaste, naku, ipinaalala mo pa yan. No? Save the Queen. Yung Queen daw po gustong maging presidente. Susunod na maging presidente. Sabi po yan ni Guban, mga bossing. At may nabanggit pa dyan na Davao MAFIA. Bukas po siguro meron ng update dyan sa usapin na yan. O eto nga mga bossing, pakinggan natin. Papayagan na ba ng Pangulo na makapasok ang ICC? Pakinggan po natin yung balita dito. Any position at that point, we will abide by the decision of our president. Yan. Okay. Ready? Banat! Pero Yusek, may kumakatok ba sa DOJ from ICC daw, knowing na may mga malalaking pasabog nga sa House Quadcom, pati sa Senate? May nagpupush pa ba lalo sa DOJ from the ICC na talagang ipagpatuloy yung kanila namang plano for the case against former President Duterte and the EJK? Ayan. Not that I know of, ng ICC mismo, wala. Wala pa daw po, mga kababayan, or wala na kumakatok sa ICC. Siguro sabi nila, ito na, kausap na namin yung mga biktima. Kausap na namin yung mga naperwisyo ng dating Pangulo. Saka na, pagklaro na kaming lahat, pagtapos na ang investigasyon namin, tapos na. No? Diyan kami magsasabi sa Department of Justice. Open naman po sa pag-uusap ang DOJ, mga kababayan. No? Actually, pinag-aaralan nga nila yung pagbalik. Ano sabi mo? Debate tayo by Mark? Para saan? Para kapag merong tatanong ako, tapos mako-corner kayo, iibahin nyo yung sagot. Hindi po ako nakikipag-debate. Ipaliwanag nyo doon sa channel nyo kung ano yung gusto nyong sabihin. Ipapaliwanag ko dito sa channel ko kung ano yung gusto kong sabihin. Ganung kadali. Hindi natin kailangan magdebate. Di ba? Paliwanag nyo. Ang problema o ang tanong natin, gaano kadami yung mahahatak nyo na tao para manood sa inyo. May channel kayo, di ba? Mga DDS, ipaliwanag nyo doon. May channel ako, ipapaliwanag ko dito. Hindi natin kailangan magdebate. Okay? Wala pa, mga bossing. Pero kapag kumpleto na ang investigasyon nito, okay na. Saka natin kausapin yung DOJ. Pero may mga naririnig kaming mga grupo, and admittedly, karapatan din naman nila yan to explore the best possible way to prosecute the case and to determine which venue they have a far better chance of getting justice that they deserve. Saka ho, mga kababayan, yung may mga grupo pa na lumalapit doon sa ICC, etc., etc. Meron nga yung mga aktivista na nategi daw po sa panahon ni dating Pangulong Duterte, isa pa yan. No? Mukhang magiging sakit din ang ulo ng dating administrasyon yan. Dahil nag-uumpisa ho na silang mag-ingay at nag-uumpisa na din ho sila, mga kababayan, na kumatok ng hustisya. No? Yung mga aktivista naman yan, magugulo. Magugulo, mga nanggugulo, pero po, hindi naman dapat yata buhay ang kapalit. Pwede mo ikulong yan. Pwede mong ipasok sa oblo yan kung talagang lumalabag na. No? Pero yung pagtegi sa kanila, parang sobra-sobra naman po yun, mga kababayan. Di ba? Parang sobra-sobra naman po yun, mga kababayan. Tuloy natin to. Speaking of ICC, sir, sabi po ni Senator Coco Pimentel, may statement siya kahapon na urging the President to rejoin, sumali uli sa ICC kasi... Oo. Tuwang-tuwa yung mga DDS nung nandoon si Tatay Digong nila. Tuwang-tuwa sila nung nandoon sa Senate. Nabardagol daw po si Risa Ontiveros. Biruin nyo, mga kababayan, ha? Risa Ontiveros versus dating Pangulong Duterte versus yung mga kasama nila sa Senado. Ano ho? Pero
mapapansin niyo ho, si Risa Ontiveros ang nag-stand out nung sinabi, no, pwede ba bawasan mo yung pagmumura mo? Senado to. Senado to. Oh, irespeto. Sabi naman ng mga DDS, ganyan na talaga dating Pangulong Duterte. Hindi kayo nahihiya sa ipinagtatanggol ninyo? Mismong Senado na? Okay lang magmura? Nagmukhang palengke ang Senado. Miski saan bansa kayo tumingin, mga kababayan, no? Hindi uubra sa mga senators nila yung mga balasubas. Dito lang po, mga bossing, sa Pilipinas, pinagbigyan, hinayaan ni Coco Pimentel. Na mag-bad words. Hindi, takot natakot ho Kaya lang, mga bossing, siguro naramdaman ni Pimentel, saglit lang. Parang na-bad shot ako do sa sambayan ng Pilipino Parang hindi okay sa kanila yung naging pamamahala ko doon sa yung committee na yun Naku mga kababayan, mga DDS. Isa na ngayon si Coco Pimentel ang nagpupush o ang nagtutulak sa ating Pangulo na payagan na bumalik ang ICC. Biruin nyo mga bossing. Una, Kongreso lang. Majority ng Kongreso pinupush na makabalik ang ICC. Ngayon mga bossing, unti-unti na sa Senado. Risa Ontiveros, tapos ngayon Coco Pimentel na. Bakit daw ipinupush mga boss? Ito raw ay magiging quote-unquote insurance policy against potential abuses by a leader, and in the case the justice system fails. Anong may take po ba ang DOJ on this sa rejoining ICC? That is a matter of highest policy ng ating gobyerno, and Naku po. Palapit po tayo ng palapit sa exciting part. Mysterious, watching from KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Sabi ni Gilbert, welcome ICC and Interpol. Yan yung hindi naintindihan ng mga DDS. Mga bossing. Bakit ho? Kasi sinasabi nila, pinapaulit-ulit nila, Mark, ICC ka ng ICC. Wala namang yan. Wala namang, tawag dyan? Wala namang jurisdiction sa Pilipinas yan. Pag ang ginawa niyan, tapos na ang investigasyon, ready na yung warrant of arrest, lalapit sa Interpol. Paglapit sa Interpol, pakitulungan kami, iserve ang warrant of arrest. Ang Interpol po at ang Pilipinas, konektado mga kababayan. Sabi nga ng DOJ, at Solicitor General Menardo Guevara, hindi namin pwedeng bastusin ang Interpol. So alam nyo na kung ano yung kasunod. Di ba? Lalapit na yung Interpol sa PNP. Sabi na, kaya nga nagsasalita na ang PNP ngayon Nako, connect nyo, di ba? Kaya nagsasalita na ang PNP ngayon. Hindi namin sasantuhin yung mga lumabag sa karapatang pantao nung panahon nung merong EJK. Tuloy natin. At sino daw po, mga kababayan, ang dapat humusga kung papapasukin na ang ICC? Sabi it's only the president who can determine that. Ayan. Pag ang presidente natulili, kaliwat kanan, loob at labas ng bansa, nananawagan na papasukin ng ICC at ipinaliwanag kung ano, mga bossing, kung ano ang importansya sa Pilipinas. Hindi naman po porket na, may justice system tayo. Kaya hindi natin kailangan ng ICC. Yung malalaking bansa po, mga bossing, na nandun mismo, nakapaloob, nakasali sa ICC. May mga justice system din po yun. Kung sakali, hindi, pumunta tayo kay Coco Pimentel para siya mag-explain yan. Kung sakali na mag-fail, yun ang backup natin. Short pa lang yan, brief pa lang po yan, mga bossing. Brief pa lang po yan. Pag natulili, ang ating presidente, biruin mo, international law, na okay sa kanila, nananawagan sila, ibalik sa Pilipinas, sa
koneksyon sa ICC. Loob ng bansa natin, ganun din ho, mga kababayan. Tapos may mga nag-i-explain sa kanya, ganito talaga, boss eh. O, okay talaga na bumalik tayo sa ICC eh. Mga bossing. Biglang sasabihin yan, yes, balik na tayo sa ICC. We don't have any position at that point. We will abide by the decision of our President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayun. Pero mga bossing, ako naniniwala ako buo na sa loob ng Pangulo na kumbaga babalik tayo sa ICC. Buo na yan. Ang Pangulo medyo pasabik lang yan eh, no? Medyo pasabik lang yan eh. Oh. Sabi ni Sir Jorge Edralin, ang nag-file na case si dating Senator Trillanes. Ngayon citizen na siya. Yung human rights violation nangyari din ng member pa ang Pilipinas ng ICE. Ay isa pa yan. 'Di ba? Isa pa yan. Nung panahon na nangyayari yung mga violation na yon, kasapi pa tayo sa ICC. Tapos nung nakaramdam si dating Pangulong Duterte, nako, ako yung ako iimbestiga, kumalas bigla. O, wala na, hindi na tayo sasali dyan sa ICC. Eh bakit? Ako iimbestigahan eh.